po ang inyong mga ulo at sabay-sabay tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami na makakain sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya niyo po kami sa masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali sa lahat. Bago kayo magsiyupo, pakipulot mo na ang mga kalat sa inyong paligid at itapon ito sa tamang basurahan. Tapos na ba ang lahat? Maaari na kayong bumalik sa inyong mga silya. Para sa pagtatala ng lumiban, pag narinig nyo ang inyong pangalan, banggitin lamang ang pambansang bayani ng Pilipinas. Martha, Michelle, Nina, Marley. Mabuti at kayo ay nandito lahat. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang tinalakay noong nakaraang araw. Ano nga bang tinalakay natin noong nakaraang araw? Luel? Tama. Ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay nang mainggit si Kikang Kalabaw. Tatanungin ko kayo, tama ba na tayo ay mainggit? Gladys? Tama. Hindi dapat tayo mainggit sa ating kapwa. Tama lahat ng mga sinabi ni Luel at saka ni Gladys. Sinong gustong kumanta? Gusto niyo lahat kumanta? Ngayon, sisimulan na natin ang ating kantahan. Ngayon, gusto niyo bang umawit? O gusto niyo bang kumanta? Kung ganon, may inihanda akong awitin na ang pamagat ay Ako ay isang Pinoy o Ako'y isang Pinoy. Ang liriko ay ilalagay ko lang dito sa pisara. Ako ang unang kakanta. At pagkatapos kong kumanta ay sabay-sabay tayong kumanta. Maliwanag ba? Magaling! Ako ang unang kakanta upang mapamilyar ninyo ang tono ng kanta. So magsisimula na ako at makinig ang lahat. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa. Ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal, nooy nagwika, siya ang nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Napamilyar na ba ang tono? Magaling! Ngayon ay sabay-sabay nating kantahin o umawit gamit ang gitara. Sabay-sabay nating awitin. Ngayon, handa na ba ang lahat?
Magsitayo ang lahat kung handa na kayo. Magaling, mukhang handa na ang lahat dahil nagsitayo ang lahat. Magsimula na tayo. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy, isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wika, mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal nooy nagwika, siya ang nagpangaral sa ating bansa. Hindi raw magmahal sa sariling wika, ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Nagustuhan niyo ba ang kanta? Wow, magaling! Nagustuhan niyo. Ano nga yung pamagat ng ating kanta? Ako'y isang Pinoy. Pamilyar kayo, di ba? Lahat? Lahat, di ba? Pamilyar? Magaling! Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kantahan? Mabuti! Ngayon, meron tayong gawain. Meron akong mga larawan dito ni Papa Skill sa harapan at inyong huhulaan ang mga larawang ito sa pamamagitan ng mga salitang ginulo or jumble words sa Ingles. Kayo ay sasagot ng isa-isa lamang. Kung gusto niyong sumagot, pakitaas ang kamay. Maliwanag ba? Mabuti. Ngayon, akin ay papaskil ang unang larawan na inyong hulaan. Ngayon, sino ang sasagot? Okay, Sammy? Okay, tama. Ang larawang ito ay nobela. Okay. Tingnan ang mga larawan. Ito ay pibasa nobela. Ngayon, akin na ipapaskip ang pangalawang larawan na iyong hulaan. Sino ang gustong sumagot? Okay, Shella? Tama, ang nasa imaheng ito ay baston. Okay, salamat. Ngayon, sa pangatlong larawan. Okay. Sino ang gustong sumagot? Pakitaas ng inyong kamay. Krisha May. Okay, tama. Ang larawang ito ay pamaypay. Ngayon, dadako naman tayo sa pang-apat na larawan. Sino ang gustong sumagot? Okay, Luel? Tama. Ito ay sedula. Ngayon, akin na may papaskil ang panglima at panghuling larawan na inyong huhulaan. Sino ang kukuha sa ikalimang larawan? Martha?
Sino pa ang kukuha ng tamang sagot? Michelle? Tama. Katipunan. Okay. Sabay-sabay nating basahin ang mga salita na sa harapan. Nobela, pamaypay, baston, sedula, at katipunan. Ngayon, sino nababasa inyo ng mga nobela? Mabuti. Meron ka bang nalamang halimbawa ng nobela? Mabuti. Ang Harry Potter, isang halimbawa na nobela. Pamaypay. Sino gumagamit sa inyo ng pamaypay? Okay, kayong lahat, di ba? Ginagamit natin ang pamaypay kung tayo nainitan. Ang baston. Okay, ginagamit ito natin mga lolo or matatanda para ialalay kung sila ay maglalakad. Ang sedula, walang nakakaalam. Ang sedula, ito yung mga lehitimong dokumento na ginagamit ng ating magulang or ng mga matatanda para gumawa ng mga formal na transaksyon. Mabuti? Nakuha ba? Mabuti naman. Ngayon, ang katipunan. Sino ang may alam kung ano ang katipunan? Sino? Sige, Linya. Mabuti. Ang katipunan ay tinatag ni Andres Bonifacio. Ngayon, palakpakan natin ating mga sarili dahil nasagot natin ang ating gawain o ang mga ginulong letra. Nagustuhan niyo ba ang ating gawain? Mabuti naman. Kumusta naman yung araw? Kumusta naman inyong araw? Mabuti naman kung sa ganon. Kayo ba ay kumain ng inyong tanghalian? Okay, mabuti. Nagustuhan niyo ba ang ating ginawa mga bata? Magaling! Ngayon naman ay may ilalahad ako sa inyong mga mahirap na salita na mababasa natin sa akdang papanitikan na ating tatalakayin ngayong araw. May 6 akong mga salita dito. Ang unang salita, direktor ng interior. Sino ang may ideya para sa salitang ito? Sami? Tama. Isa itong posisyon. Pinakamababang posisyon na responsable para sa pagpapaigting ng kapayapaan at kaayusan. Ikalawang salita. Lakambini. Sino naman ang may ideya para sa salitang ito? Roxanne? Tama. Ito ay naglalarawan ng isang babae. Tinutukoy ng pangalang ito ang isang tao na may karangalan at kadakilaan. Para sa ikatlong salita, katipunan. Sino naman ang may ideya para sa salitang ito? Krisha? Tama, isa itong samahan. Ito rin ay
mas kilala sa tawag na kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, samahan ng mga Pilipinong minimithi ang ganap na kalayaan ng bansang Pilipinas. Para sa ika-4 na salita, Katipunero. Ano ang inyong ideya tungkol sa salitang ito? Angelica? Tama. Sila ay miyembro ng kilusang katipunan. Ang katipunero ay miyembro ng katipunan o kasapi sa KKK na pinamunuan noon ni Andres Bonifacio. Panglimang salita, sidula. Ano ang inyong ideya sa salitang ito? Krisha? Tama. Isa itong dokumento. Isang uri ng dokumento ng identifikasyon o pagkakakilanlan o pambuwis. Para sa huling salita, tuberculosis. Isang sakit sa baga na dulot ng mikrobyong nakukuha sa hangin. Ano nga ang mga salita na mababasa natin sa akdang pampanitikan at talakay natin ngayong araw? Direktor ng Interior, Lakambini, Katipunan, Katipunero, Sidula, at Tuberculosis. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang talambuhay. Gusto niyo bang makinig ng isang talambuhay? Magaling! Kaya ngayon, babasahin ko sa inyo ang isang talambuhay. Ngayon, ating tatalakayin tungkol sa isang talambuhay. Pero bago yan, nais ko munang ipakita sa inyo ang larawan. Sino sa inyo ang nakakakilala sa larawan? Maaari bang itaas ninyo ang inyong mga kamay? Sige, ikaw Marily. Maaari mo bang ipakilala o ibigay ang kanyang pangalan? Magaling! Ang nasa larawan ay si Andres Bonifacio. Ngayon ay ating tatalakayin ang talambuhay ni Andres Bonifacio. Ating tatalakayin ang talambuhay ni Andres Bonifacio. Sa talambuhay ni Andres Bonifacio, naglalaman ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Isa na rito ang pangalan ng kanyang mga magulang. Pangalan ng kanyang mga kapatid, kanyang naiambag sa kilusang katipunan, at sino-sino ang kanyang mga kasapi sa kilusang katipunan. Naglalaman din ito ng mga pangalan ng kanyang mga kapatid.
Ngayon ay babasahin ko sa inyo ang talambuhay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-30 ng Nobyembre 1863. Sina Santiago Bonifacio at Catalina del Castro ang kanyang mga magulang. Siya ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ni Guillermo Osmeña ng Cebu. Ngunit, siya ay nahinto sa pag-aaral nang mamatay sa sakit na tuberculosis ang kanyang mga magulang. Sa edad na 14 ay siya na ang nag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Ciriaco, Procopio, Petrona, at Eruadio. Pagtitinda ng baston at pamaypay ang tanging ikinabubuhay nila. Kahit salat sa pinag-aralan, marunong siyang magbasa at sumulat. Dalubhasa din siya sa pagsasalita ng salitang Kastila. Kaya't nakapagtrabaho siya bilang ahente at clerk. Dito ay ipinakita niya ang kanyang determinasyon at sipag sa kanyang trabaho. Dahil dito, naging matatag siya sa kanyang trabaho. Bagamat mahirap, mahilig siyang magbasa ng mga libro tulad ng nobela ni Rizal, na Noli Me Tangere, at El Filibusterismo. Ang mga buhay ng Pangulo, ang Les Miserables ni Victor Hugo na kanyang isinalin sa Tagalog, ang pagkasira ng Palmira at himagsikang Pranses. Sumulat din siya ng mga artikulo at mga tula na tungkol sa pagmamahal sa bayan, karapatang pantao, at kasarinlan ng ating bayan. Isa sa pinakasikat na tulang kanyang sinulat ay ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Dahil sa kanyang mga nabasang aklat, nagsiklab sa kanyang kalooban na gumawa ng himagsikan. At kaya itinatag niya ang Katipunan o KKK, kataas-taasang, kagalang-galangang nakatipunan ng mga anak ng bayan. Noong ika-7 ng Hulyo, 1872, matapos dakipin at itapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan, itinatag niya ang Katipunan kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, at Diodato Arellano. Dahil dito, kinilala siya bilang ama ng Rebolusyon at tinawag siyang Supremo ng ibang mga kasapi ng Katipunan. Ang kanyang asawa, si Gregoria de Jesus, ang siyang lakambini ng Katipunan. Mabilis na dumami ang kasapi ng Katipunan maging sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At noong Mayo 1876, nagplano na sila na maghimagsik sa mga Kastila. Ngunit hindi ito natuloy sapagkat natuklasan ito ng mga Kastila noong ika-23 ng Agosto taong 1876. Mahigit sa 1,000 na Katipunero ang sumama sa kanya sa Pugad, Lawin sa Caloocan, at doon ay sabay-sabay nilang pinunit ang mga selula. Sa gitna ng revolusyon, isang pulong ang ginanap sa Tejeros, Cavite, sa kahilingan ng mga Katipunerong magdalo na ang lumahok ay mula sa Cavite lamang. Si Bonifacio ang namuno ng pagpupulong upang itatag ang Republika ng
Pilipinas. Sa halalan, si Aguinaldo ang nahalal na Pangulo, si Mariano Trias naman ang pangalawang Pangulo, at si Bonifacio ang direktor ng Interior. Dahil sa tagasunod ni Aguinaldo, ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Bonifacio, minaliit nila ang kakayahan ni Bonifacio dahil siya ay mahirap lamang. Nainsulto si Bonifacio, kaya't ginamit niya ang kanyang karapatan bilang pinakamataas na pinuno ng katipunan upang mapawalang bisa ang halalan dahil sa pandaraya ng mga magdalo sa nasabing botohan. Dahil dito, kinasuhan ni Aguinaldo ng sedisyon at pagtataksil sa mga magdalo. Habang hindi pa nakalabas ng Cavite si Bonifacio at ang kanyang pamilya, inaresto at pinapatay siya ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan dahil daw sa kanyang mga gawain na paglaban sa bagong pamahalaan. Pinatay siya sa kabundukan ng Maragondon, Cavite noong ika-10 ng Mayo, 1897 kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. Iyon lamang ang talambuhay ni Andres Bonifacio. Naintindihan ba, mga bata? Ngayon, sino nga ang mga magulang ni Andres Bonifacio? Magaling. Saan naman siya o anong taon siya ipinanganak? Magaling. Ano naman ang kanyang isinulat na akda? Magaling. Ang pag-ibig sa inubuang lupa. Ngayon mga bata, upang mas maintindihan ninyo ang talambuhay ni Andres Bonifacio, ay may graphic organizer akong ipapakita sa inyo. Ito ay naglalaman ng mga katanungan na inyong sasagutan or pupunan ninyo dito sa pisara gamit ang marker na ito. Pwede ba yan mga bata? Ngayon, sisimulan natin sa unang katanungan. Pakibasa. Sino ang mga magulang at kapatid ni Andres Bonifacio? Ikaw, Jubert. Pagisulat dito. Tama. Ang ina ni Andres Bonifacio ay si Catalina de Castro. Ngayon naman ay tatanungin ko kung sino ang ama ni Andres Bonifacio. Ikaw, Roxanne. Pagisulat dito. Tama. Ang pangalan ng ama ni Andres Bonifacio ay si Santiago Bonifacio. Ngayon naman ay sino ang mga kapatid ni Andres Bonifacio? Ikaw, Sheila. Ngayon, Sheila, ay pakisulat dito ang mga ngalan ng mga kapatid ni Andres Bonifacio. Tama. Ang mga kapatid ni Andres Bonifacio ay si Ciriaco, Procopio, Petrona, at Eriadeo. Sa pangalawang katanungan, makibasa mga bata, saan at kailan ipinanganak si Andres Bonifacio? Ikaw, Sammy, pakisagutan dito. Tama, Sammy. Si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Cebu noong ika-30 ng Nobyembre, 1863. Ngayon naman ay sa pangatlong katanungan.
Pakibasa mga bata, anong paaralan at grado ang natapos ni Andres Bonifacio? Ikaw, Rosa, pakisagutan sa Pisara. Tama, Rosa. Si Andres Bonifacio ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ni Guillermo Osmeña ng Cebu. Tama ang sagot ni Rosa. Ngayon naman ay sa katanungang ano ang mahalagang karanasan ni Andres Bonifacio sa kanyang buhay? Maaaring makapagbigay ng isa muna. Ikaw, Luel. Tama, Luel. Si Andres Bonifacio ang nag-alaga sa kanyang 4 na magkakapatid. Tama, Luel. Salamat. Ngayon naman ay tatawagin ko si Jubert. Makapagbigay ng isa na karanasan ni Andres Bonifacio. Tama, Jubert. Si Andres Bonifacio ang naging pinuno ng Katipunan. Tama, maraming salamat. Ngayon naman ay sino ang makapagbibigay pa ng ibang mahalagang karanasan ni Andres Bonifacio? Ikaw, Marian. Tama, Marian. Si Andres Bonifacio ay marunong makapagsalita ng Kastila kahit elementarya lamang ang kanyang natapos. Ngayon sa panghuling katanungan. Ano-ano ang mahalagang nagampanan ni Andres Bonifacio? Sino makapagbigay ng isa? Pakitaas ang kanang kamay. Ikaw, Jessa. Tama ang sagot ni Jessa. Ang mahalagang nagampanan ni Andres Bonifacio ay ang pagiging pinuno ng Katipunan. Ngayon naman, sino pa ang makapagbigay ng ibang ideya? Ikaw, Martha. Tama ang sagot ni Martha. Si Andres Bonifacio ang nanguna sa revolusyon upang makamtan natin ang ating kalayaan. Naintindihan ba ang lahat, mga bata? Meron na ba kayong mga katanungan pa? Ngayon ay wala na kayong mga katanungan. Kung ganon ay dapat nating tandaan ang mga importanteng bagay na ito. Dahil ito ang mga mahalagang detalye sa pagbuo ng talambuhay. Upang mas maunawaan ko ang inyong kaalaman o natutunan sa ating aralin na ito, may iilan akong mga katanungan. At nais ko sanang sagutin ninyo. Sa inyong pagsagot, maaari ninyong itaas ang inyong kamay at kapag tinawag ko ang inyong pangalan, pwede na kayong sumagot. Nagkakaintindihan ba mga bata? Mabuti. Para sa unang tanong, bakit mahalaga ang pagbabasa ng talambuhay ng isang bayani ng Pilipinas? Sinong gustong sumagot? Krisha. Tama. Ang pagbabasa ng isang talambuhay ng isang bayani ay nakakatulong, lalo na mas nalalaman natin ang kanyang napagdaanan o naging sakripisyo noong unang panahon. Sino pang gustong sumagot? Maaari niyong itaas ang inyong kamay. Roxanne. Tumpak. Para sa ikalawang tanong, paano natutukoy ang mahalagang pangyayari sa nabasang talambuhay? Sheila. Tama. Sino pa? Sammy. Magaling. Para sa ikatlong tanong, kung ikaw si Andres Bonifacio, kaya mo rin bang ipaglaban ang bayan? At bakit? Jobert. Tama. Sino pa? Sino pa ang gustong sumagot? Elvis. Tama. Para sa ikaapat na tanong, sa panahon ngayon,
Paano mo may paglalaban ang Pilipinas at ang pagiging Pilipino? Sinong maaaring sumagot? Martha. Tama. Sino pa? Rosa. Tumpak. Nais mo rin bang isulat ang mga pangyayari sa iyong buhay at bakit? Sino gustong sumagot? Maaari niyong itaas ang inyong kamay. Jovi. Tama. Sino pa? Jessa. Tama. Wala na ba kayong mga katanungan, mga bata? Maaari niyong itaas ang inyong kamay kung gusto niyong magtanong tungkol sa ating araling na talakay. Sa tingin ko, wala na. Ngayon, gusto kong gumawa naman kayo ng inyong mga sariling talambuhay. Isulat ninyo ang inyong mga pangalan, kung saan kayo nakatira, ang inyong pinapasukang paaralan, at iba't ibang impormasyon tungkol sa inyong buhay. Pagkatapos niyan, ay tatawag ako ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang mga talambuhay dito sa gitna. Nagkakaintindihan ba tayo, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto upang bumuo ng inyong mga talambuhay. Tapos na ba kayo, mga bata? Magaling. Ngayon, magbahagi kayo ng inyong mga talambuhay. Gusto kong marinig ang talambuhay ni Martha. Maaari bang ibahagi mo ang iyong talambuhay dito sa ating harapan? Maraming salamat, Martha. Palakpakan natin si Martha. Ngayon, gusto kong marinig ang talambuhay ni Sammy. Maaari mo bang ibahagi ang iyong talambuhay, Sammy? Maraming salamat, Sammy. Palakpakan natin si Sammy. Mga bata, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga talambuhay. Para sukatin ang inyong kaalaman mula sa ating tinalakay ngayong araw, ay gagawa kayo ng dula-dulaan. Hahatiin ko muna kayo sa 3 pangkat. Unang pangkat sa hanay ni Jobert, pangalawang pangkat sa hanay ni Luel, at pangatlong pangkat sa hanay ni Sammy. Nakuha, mga bata? Magaling. Ngayon, bawat pangkat ay pipili ng mag-aaral na magiging lead cast, supporting cast, at direktor. Isadula ninyo ang buhay ni Andres Bonifacio at pipili kayo ng inyong magiging direktor. Ang direktor ay may pinaka-importanting papel sa inyong gagawing dula-dulaan. Ang ibang grupo naman ang mag-aanalisa at susuri sa ginawang pagsasadula ng inyong mga kaklase gamit ang rubric na ito. Meron tayong mga pamantayan. Una, kasanayan. Magkakakuha lamang kayo ng 15 puntos kung sa ulado ang mga linyang binitawan. Makakakuha kayo ng 15 puntos kung hindi kayo tumitingin sa inyong mga script. Makakakuha naman kayo ng 12 puntos kung may iilang linyang nakalimutan ngunit nakakasabay na pa rin sa usapan. At 8 puntos kung ilan lamang ang nasa ulo at halos nawawala sa usapan. Nakuha ba, mga bata? Magaling. Sa pangalawang pamantayan, tono at boses. Makakakuha kayo ng 15 puntos kung madamdamin ang paglahad at malakas ang boses. 15 puntos kung may emosyon ang pagsasabi ng mga salitang inyong binibigkas at malakas ang inyong boses. 12 puntos naman
Kung madamdamin ang paglalahad, ngunit medyo mahina ang inyong mga boses. 8 puntos naman ang inyong makukuha kung matamlay, walang damdamin, ang paglalahad at mahina ang inyong mga boses. At ang pangatlong pamantayan ay ekspresyon ng mukha. 15 puntos ang inyong makukuha kung makahulugan ang pagpapakita ng damdamin. Kung may ekspresyon ng inyong mga mukha. At 12 puntos naman kung di gaano nabigyang kahulugan ang damdamin. Makakakuha naman kayo ng 8 puntos kung walang damdaming nabigyang kahulugan. Nakuha ba ninyo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang makabuo ng isang palabas na magpapakita sa mga tauhan sa kwento ayon sa binasa nating Talambuhay ni Andres Bonifacio. Tapos na ba mga bata? Magaling. Ngayon, tunghayan natin ang presentasyon sa grupo ni Jubert. Palakpakan natin ang grupo ni Jubert. Maraming salamat sa grupo ni Jubert. Ngayon, tunghayan naman natin ang pagsasadula na gagawin ng pangalawang grupo, ang grupo nila Luel. Bigyan natin ng palakpak ang grupo ni Luel. Maraming salamat, Luel, at sa kanyang mga kagrupo. Ngayon, ang panghuling grupo naman, ang grupo nila Sammy. Tunghayan natin ang pagsasadula na kanilang gagawin. Palakpakan natin ang grupo ni Sammy. Napakagaling nating lahat! Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga talento tungkol sa pagsasadula sa buhay ni Andres Bonifacio. Ngayon ay kumuha kayo ng inyong kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Bibigkasin ko lamang ito. Gumawa ng isang talaarawan sa loob ng isang linggo. Gumawa ng isang talaarawan sa loob ng isang linggo. Wala ba kayong mga tanong, mga bata, tungkol sa ating takdang aralin? Wala na. Tungkol naman sa ating leksyon ngayong araw? Wala na. Magsitayo ang lahat para sa panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ng makain sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag niyo po kami ipahintulok sa tukso, bagkus iligtas niyo kami sa hila masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na mga bata. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.